At yun na nga for today's video, ayan, ang sarap pa sana ng tulog ko ngayon, kaya nga lang ay napakaaga ng hibas ngayon at pakakatihan na ang bangka at hindi na makalabas sa ilog, kaya naman ay kailangan umaga ng gising. Alas 3 nga pala ngayon ng madaling araw at pupunta na naman kami sa hibasanan para maghanap buhay syempre. At magbablog na rin syempre, kasi nga hindi naman talaga ako makakapag-vlog, yung tipo nga yung sasadyain mo lang sa dagat ay pagbablog, hindi pwede yung ganun, kasi nga ay syempre kailangan tumulong. Hiya, kala mo yan ang bait na anak. At dahil na pagdating namin sa pupuntahan namin na hindi pa hibas, kaya naman ako'y nakahiga muna din sa hulihan ng bangka. At syempre hindi naman ako kasya dito, kaya may nakaunat nga ang aking paa din sa may ilalim din sa may makina. Kaso habang natagal ay nakakangalay din. Bali maaga nga pala ngayon ng hibas, kaya naman ay pwede pa kaming mangilaw, kumbaga iabot pa kami sa pangingilaw diretso sa pangihibasan nga. Kaya nga lang ay naaliw ako sa pagsiselfon, kaya naman ay alas 5 na nga at ngayon pa lang kami makakapangilaw. Akala kasi namin ni Papa ay taib pa, kaya naman hindi pa kami nababa ng bangka. Yun pala ay napalayo lang yung pundo namin ng bangka at malayo pa pala kami sa tabihan. So bali ang pangunguhaan ko nga pala ngayon bukod sa aming pinagkakakitaan ay aring manala, at ito nga pala ang kadalasang nakikita ko lagi kapag kami ay nangingilaw, lalo pat napapanahon sila ngayon. At kita nyo nga naman sa unahan pala yan ng bangka namin, kumbaga pagkababa ko pala ang ng bangka ay nakita na nga agad akong manala. Bali nagdala na nga pala ako ng fishnet at ginawa ko nga itong puyong-puyong, kasi nga ay para baga hindi makatakas yung mga mahuhuli ko. Puyong-puyong nga pala ang tawag namin dito kapag yung net ay nilagyan baga siya ng tali sa unahan, parang magkaroon ng lock para hindi makatakas yung laman. Ganito nga pala ginagawa namin buhayan pag kami mga binubuhay na kasag, pag hindi pa namin may ulam, o di kaya naman ay pambenta namin kasag, o di kaya naman ay kahit na yung mga lapo na ibebenta namin. Tinatali namin sa tarik ng bangka o di kaya naman ay sa balsa para nakabuhay-buhay lang sila doon sa ilog. Pero hindi ko naman bubuhayin aring manala, kumbaga ito lang ang ginawa kong lagayan kasi nga mas madali itong bitbitin, at saka hindi mo na kailangan pambungbugin yung manala, kasi nga di ba pag hindi mo yung pinatay ay makakatakas yun sa timba. Kapag gana rin nga puyong-puyong ang dala mo, isilid mo lang yan dyan na hindi na yan makakatakas. Tapos ayun, at nakakita nga ako dito ng hipon at dinampot ko nga, kaso ayun ay nakatakas, nakapitan ko lang ay doon sa kanyang sungot. Marami nga rin palang hipon dito sa pinuntahan namin lugar, kaya nga lang hindi ko na dinala yung aking sirok, kasi sanay naman talaga ako kapag nangingilaw ako ay dinadampot ko lang ang hipon. Kaya lang ngayon ay nahihirapan nga akong kumilos kasi nga gamit ko yung phone holder na binili ko, at parang ako ay hindi sanay, parang feeling ko malalaglag yung cellphone, at saka kapag ako'y natungo ay kunting-kunti na lang at lalapat na sa tubig, kaya nga ako'y nag-aalangan. Hindi ako sanay at ako ay naninibago, kasi noon ang ginagamit ko ay yung kamay ko lang mismo kapag ako'y nagbibideo. Ay ngayon ako'y parang hirap at ako'y nahiyad pa kapag ako'y natungo at gawa ng hindi nagasentro yung binibideo ko doon sa mismong camera, at saka ay kunting-kunti na lang ay lalapat na sa tubig, kahit i-adjust ko ay gayon pa rin. Maganda lang siguro itong gamitin kapag sobrang babaw lang ng tubig, hindi siya pwede doon sa mga hanggang tuhod. Kaya naman hindi ako masyado makapanghuli ng hipon, kumbaga ay kapag nakatakas ay hala pa, bayai pa yan. Isa naman yung cellphone ko ang tumubog sa tubig. So bali mag-focus na lang muna tayo doon sa panguhuli ng manala. Huwaw, sana all focus. Hindi kasi mas madaling hulihin ng manala kaysa sa hipon. Kaso ako natutukso talaga ng hipon, at yan ang daming hipon dito, nakakatuwa naman. Kasi wala talaga akong dalang sirok. Kung may dala lang sana akong sirok, ay nako, isang pisik lang nito ay shoot ito sa sirok. Tapos ayun nga, hindi ko na naman siya nahuli, pero okay lang yan. May susunod na araw pa naman, humanda kayo, magdadala talaga ako ng sirok. O di kaya naman ay kamay na lang yung gagamitin ko sa pagbibideo para ako hindi nahihirapang maghabol. At dahil nga talagang way klarong mahuli ko pa yun, kaya mainiwan ko na nga. Tapos ayan nga, nakakita na naman ako ng hipon, kaya nga ititistingin ko kung mahuhuli ko ba talaga are. At yun nga, hindi ko naman nahuli. Tapos dinakma akong bigla, ayun, nahuli ko siya, nakakatuwa naman. O diba, tsampa? Tapos yun nga, habang ako naglalakad, may nakita ako dito nga crab siya, tapos may karga siyang jellyfish, ayan no. O diba, taray, parang gagamba lang. Tapos ayan nga, nakakita na naman ako ng manala dito. Ayan no, nakakatuwa nga talaga manghuli ng manala kapag gabi, kasi nga mga nakalabas laang yan, mga nagagalabaga sila. Pero kapag umaga ay madali lang din naman silang kunin, kasi nga mga nasa shell laang naman sila at wala silang yung mga sariling butas. Kaso nga lang ako medyo takot din sa manala, kaya naman pag dinadakma ko nga siya ay yung baga nga dinidikit ko agad dun sa may lambat, yung bibig niya, kasi nga ay baka makabaliktad at makagat agad ako. Hindi nga tulad kasi ito nung gutos at yan ang liksi nito, ang ligalig baga. Tapos ayan nga't nakakita na naman ulit ako dito ng saguksok, at saka ayan manala na nakatago din sa shell. Syempre unahin ko munang kunin ari nga manala. Nakatuwa nga talagang makita itong mga manala kapag nakatago sila sa shell. Wala lang, natutuwa lang ako. Ang galing kasi nila magtago, ang galing nila magbalot baga doon sa shell. Pero kahit anong galing pa yan, kapag ako ang dumaan ng hibasanan ay awan ko na laang. Hindi ko din alam kapag talaga mga laman dagat ay kahit malayo pa yan ay kitang-kita ko na. Hindi katulad kapag may masasalubong akong tao. Naku, kung hindi pa malapit yun, hindi ko yun may hitsurahan.
Tapos ayan nga, nakakita na naman ulit ako dito ng saguksok. Ayan, dalawa sila. Yung kanina nga pala hindi ko na hinuli kasi medyo maliit pa. Tapos ayan nga, parang ako'y nasablay na sa kaliwa kaya naman ikinanan ko na. At ayun, nahuli ko nga. Pinakawalan ko din nga pala kasi medyo maliit pa din. Napakarami nga pala ngayon sa guksok. Hindi ko alam kung napanahon din nila ngayon or nakikiuso lang sila dun sa Manala. Ang dami nila pero maliliit lang yung iba. Nakita nga rin pala ako dito ng pahiga-higang maming, isdang maming. Ayan, nakakatuwa naman sa lugar na pinuntahan namin kasi napakaraming laman dagat dito. Kaso ayan nga, nung huhulihin ko na, bigla ako nagulat at gawa ng bigla ba naman akong dinikitan ng Manala sa braso. May maliit na butas pala yung lalagyan ko pero mukhang hindi naman siya makakatakas dyan. Hindi naman siguro kakasa yung ulo niya dyan. Bali may nakita nga rin pala ako ditong baliwis or yung tinatawag sa iba na danggit. Ayan o. Kaso wala naman kasi akong pamana or hindi kaya naman ay siro kaya hindi ko mahuhuli yan. Aba, ayoko naman damputin at yan ang sakit niyan makatin. Nakita nga rin pala ako dito ng butsay at pinulot ko na. Gawa ng mahilig si nanay magluto nito. Gawa ng nagustuhan niya baga yung aking vlog noong nakaraan. Nung nagluto ako ng butsay sa aking vlog. Kasi first time nila makatikim ng adobong butsay. Kasi ang butsay dito sa amin kalimitan ay iniihaw laang. Hindi nila alam na masarap daw pala yung adobohin. At saka hindi masyadong pinapansin ang butsay dito sa amin. Pero yun nga, nakatikim sila ng luto ko nung vlog ko. Ayun, pag nakakita sila ng butsay, lagi nilang pinupulot at pinapaluto nila sa akin. Tapos ngayon si nanay, walang inapalampas ng butsay sa hibasanan at lagi din siya nagaluto na ng butsay. Masarap kasi ang lasa ng butsay at saka ay malaki din ang laman kumpara doon sa mga ibang suso. Tapos nakakatuwa nga kasi ang dami ko nakikita ditong saguksok. Mamimili ka na nga lang kung ano bagay yung malaki-laki na pwede na bagang ulamin. Nakita nga rin pala ako dito ng kasag pero hindi ko na muna siya hinuli kasi maliit pa. Kapag nga talaga ako nangingilaw sa lugar na ito, hindi ako nawawalan. Kumbaga hindi natatapos yung pangingilaw ko na hindi ako nakakita ng kasag. Nakakatuwa pa man din silang damputin kasi nga pamulog-mulog sila. Mag-uumaga na nga pala kaya medyo maliwanag na yan. Tapos may nakita na naman ako ditong Manala. Ayan, bumubugalwak siya ng tubig. Dalawa nga pala yan, magkatabi lang halos sila. At yung isa ay nandun na sa medyo sa likuran ko. Nakakatuwa namang manghuli ng Manala sa lugar na to kasi parang walang nangunguha dito. Halos dikit-dikit yung nakikita akong Manala eh. Tapos ayan nga, yan, nandyan lang yung isa. O ayan o. O diba hindi mo makita? Kasi nga nakatago sila dun mismo sa ilalim ng buhangin na pag wala silang mataguan na shell ay pumabaon sila sa buhangin. Kita lang yung mata nila. Pero syempre hindi sila makalampas sa akin. Bale, ito na nga pala yung mga nakuha ko. Hindi ko lang alam kung ilang piraso bagay yung nakuha kong saguksok at saka yung Manala. Tapos pinakuha rin akong 2 butsay. Tapos ayan nga at umaga na dito. Ayan yung dalawang kapatid kasama nga pala din namin. Palagi namin silang kasama kapag kami ay tumutugpa. At gawa nang wala din kasi magabantay sa kanila doon sa bahay. At kasama nga din si mama. Kumbaga ay kapag tumutugpa nga kami ay buong mag-anak. Ganon din naman naranasan namin nung kami ay maliliit pa. At lagi din talaga kami nasa dagat. Pero yun naman ay hindi naman problema sa amin kahit kami isama pa nila papa sa dagat. Masaya naman. Nag-enjoy naman kami nakakita ng mga ibang mga lamang dagat. Bali pauwi na nga pala kami niyan at dumaan muna kami dito sa Maya buhanginan para manguha ng kawayan na panggatong. At yun na nga at ako'y napapasarap naman ng kakaistorya ay 8 minutes na hindi pa ako nakapagluto. So bali, gumayak nga pala ako para magluto ulit sa dagat. Kung bagay babalik na naman ako sa dagat para magluto. Kaso ayun nga at medyo umuulan. Di hinalungkat ko rin ulit dito. At dito na nga lang ako magluto sa bahay. Ayoko nga pala talaga magluto din sa bahay kasi nga ay madilim baga siya sa camera. Saka mas gusto ko talaga sa labas kasi nga ay presko, walang kaagaw sa pagkain. Ay iya pa gutom. Pero dati naman ay dito talaga ako nagluto sa bahay kapag ako ay nag-vlog. Kaya nga lang ay buhat nung hinarangan baga naman ni mama yung kala namin ng yero tapos kalawangin pa. Tapos hindi mo lang inayos ang pagpantay baga niya. Basta na lang hinarang yung pinaglumaan naming yero, di natahuban nga ang view at pumalit ay gayon. Yan ang pangit na. Hindi ko na tuloy makita yung kantuhan ng ilog. Yan ang ganda pa man din pagmasdan habang naghaluto. Lalo na kapag nag-high tide at yan ang linaw ng tubig. Pero ngayon nga ipinabuhat ko muna pansamantala yung kalan kay papa at nilipat nga din sa may upuan. Para naman ay maganda-gandang tingnan. Sabi ko nga yung na nga lang ang nagadala sa nilaluto ko ay kaya nagamukhang masarap tapos mawawala pa. Nga pala ito nga lang pala mga Manala ang niluto ko kasi nga hindi ko rin naman lahat mauubos yan. Kapag papagsabay-sabayin ko pa yung saguksok at saka yung butsay. Kasi nga may ulam din naman talaga kami. Kumbaga itong pag-vlog ko nga ay pinapakita ko lang kung paano baga manghuli ng mga pang-ulam din sa probinsya. At syempre ay sinasamahan ko na nga rin ng luto para makita nyo para basta yun. Bali, luto ko nga pala dito ay tamis anghang. Lalagyan ko siya ng ketchup at saka asukal. Kasi nga may nag-comment sa akin. Ang sabi niya sa akin, try mo din yung ganito nga daw luto. Kaya naman ay hala, pagbibigyan natin. Dati na nga rin pala ako nag-vlog ng ganitong octopus. Kaya lang iba yun, ibang klase yun. Kumbaga yun ay kung tawagin dito sa amin ay gutos. Iba yun kumpara dito. Maikli kasi ang mga gulamot nito. Hindi tulad ng gutos na mahaba ang mga gulamot nila. O yung galamay. Gulamot kasi ang tawag din sa amin. Tapos yun nga at luto ng ating sweet and spicy octopus. O diba taray, may padahong pa na sibuyas sa ibabaw. Kain po tayo guys.
At dahil nga wala akong maisip na magandang mapwestuhan, yung tipong maliwanag baga para naman ay maganda sa camera. Kaya naman naisipan ko na nga di nila ako kumain sa may tulay namin. Para pagkatapos kong kumain ay hahagis ko na lang yung plato na pinagkainan ko dito para wala na akong huhugasan. Ari nga palang tulay na ari ay ito'y tulay doon sa aming balsa dati. Kaso ngay wala na yung balsa namin at nilipat na nga namin doon sa harapan ng aming bahay. Nakakatuwa nga palang pumesto dito, gawa ng pauga-uga baga. Parang kunting galaw mo na lang ay parang babagsak na itong tulay na ito. Nga pala gusto ko muna mag-thank you sa mga nanonood ng aking mga video, sa walang sawang panonood ng aking video. Sana nga po hindi po kayo magsawa sa panonood sa akin. At sa mga hindi ko nga po pala nare-replyan yung mga comment nila, ay pasensya na po, pero iniisa-isa ko po lahat ng mga comment. Hindi nga lang po talaga ako makapag-reply kapag medyo busy po kasi kapag nag-edit, mga ganyan-ganyan. Saka yun, pero pag ako naman nakapag-upload na, ayun, nagtitingin ako ng mga comment, nagre-reply po ako. Hindi nga lang po halata sa pagmumukha ko, pero pag nababasa ko po yung mga comment nyo, ay masaya po ako dun at na-appreciate ko po kayong lahat. Thank you po sa inyo. Shoutout sa Sangguniang Barangay ng Dalagan from Padre Burgos, Quezon, Kuya Larry TV, Johan TV Official, JR De Leon, Hanford, Batang Skeptron, Mika De Los Reyes at kay Jan Paculo.